Sa pagkakataong ito, makakausap natin si Len Olea, Secretary General ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP. Magandang gabi, Ms. Len, and welcome sa Arangkada Balita. Magandang gabi din, Miss Nina, kay Jack. Opo, kasama ko po ngayon si Christian dahil si Jack po ay nagbakasyon muna. Oo, Ay, well-deserved. Oo. Sa mata ng isang journalist po, anong masasabi mo sa nangyaring gulo at pamamaril dyan po sa Senado? Siyempre, galit na galit tayo dun sa pangyayari no, sa Senado dahil nakita natin kung paanong nilagay sa panganib ang buhay ng mga journalist at ng mga karaniwang empleyado para lang pagsilbihan yung makitid na interes ng isang senador. Kasi sa ganitong mga pagkakataon, ang dapat na tinitiyak ay kaligtasan ng mga sibilyan. Opo. Sa tingin niyo po ba maraming nagsasabi na ito ay palabas lamang o stage? Kayo po bilang Giorno o bilang isang mamamahayag, ano po sa tingin ninyo? Ito po ba isang stage event lamang o palabas? Maraming nag-raise ng mga tanong na mga veteranong mga journalists, no? At nakita natin yung mga timeline na inilabas ng iba't ibang media outfits at kahit ang press con ng Malacanang after the incident ay lalong mas nagpatibay ng mga suspicion at mga kutob sa halip na magbigay ng malinaw na mga sagot. Kaya hindi natin maikakaila na mas maraming duda at mas lumilinaw na parang sinadya itong pangyayari nito ng putukan. Kaya mas lalo nakakagalit kasi sinadya niyo iyan at the expense of the people around the warring parties or para lang ipagtanggol at hindi isuko si Senator Bato de la Rosa. Kaya ito yung mas nakakagigil dito di ba na pwedeng malagay sa panganib, may aktual na putukan, gunshots na narinig at hindi niya tiniyak na makaligtas or in-ensure yung safety nung mga nagko-cover during that time. Oo nga po, at sa napanood po natin mga live reports kung saan nandyan yung ating mga mamamahayag sa gitna ng mga putukan at talagang hindi mo sila masisisi kung sila ay talagang natakot para sa kanilang buhay. Maski tayo na nanonood sa kanila ay talagang kabang-kaba para sa kanila, and yet they still covered and did their jobs to the best of their abilities. Sa mga ganitong insidente na first time unprecedented na nakita natin, baka meron po kayong masasabi na pwedeng baguhin pagdating sa safety protocols ng ating mga journalists, Ms. Len. Una sa lahat, syempre nag-undergo ang maraming journalists ng safety training. Pero dito sa insidente na to sa Senado, nakita natin kung paanong yung mismong gobyerno ang hindi kinonsider ang safety ng mga journalists. Kaya kahit na yung mga kasamahan natin na nandun sa Senado, marami sa kanila nakapag-safety training. Pero hindi iyon naihanda sa ganong sitwasyon dahil nga yung mismong dapat na nag-ensure ng kanilang safety, meaning yung OSAA sa loob ng Senate, ando ng police, ando ng NBI, pero hindi na-prevent itong ganitong klaseng putukan. So syempre sa ating mga colleagues, nagmo-monitor tayo nung nangyayari yan. Pag may gunshots, drop to the ground talaga yung unang gagawin. At maging aware dun sa sitwasyon. Pero dahil nga alam natin na ginampanan ng ating mga kasamahan yung kanilang tungkulin na maghatid ng balita at tayo ay saludo sa lahat ating mga kasamahan na sa gitna ng ganong sitwasyon ay inuna nila yung kanilang tungkulin na alamin ang katotohanan at ihatid ito sa publiko. Ayun nga po, sana hindi na ito maulit. At saludo rin po tayo sa lahat po ng mga kasamahan natin na nag-cover dyan sa Senate shooting incident. Maraming salamat po sa inyong oras, Ms. Len Olea ng NUJP. Magandang gabi po. Magandang gabi rin po at ingat po tayong lahat.